Magandang araw. Ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang pagkain na halos lahat ng tao ay kinakain araw-araw. Itlog. Simple, mura, madaling lutuin. Pero ang tanong, ligtas ba itong kainin araw-araw? O unti-unti ba nitong sinisira ang katawan mo nang hindi mo namamalayan? Maraming beses ko na itong narinig. Dok, masama raw ang itlog. Mataas daw sa kolesterol. Baka raw magka-heart attack. Kung narinig mo na rin ito, hindi ka nag-iisa. Pero bago tayo matakot, kailangan muna nating unawain ang katotohanan. Hindi opinyon, hindi chismis, kundi kung paano talaga gumagana ang katawan mo. Simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba talaga ang itlog? Ang itlog ay hindi lang basta pagkain. Isa itong kumpletong source ng nutrisyon. May protina, may taba, may vitamins, may minerals. Ang protina sa itlog ay ginagamit ng katawan mo para ayusin ang muscles, palakasin ang immune system, at panatilihing maayos ang balat at mga organs. Kapag kulang ka sa protina, mas mabilis kang mapagod, mas madali kang magkasakit, mas mahina ang katawan. May taba rin ang itlog, pero hindi lahat ng taba ay masama. May mga taba na kailangan ng katawan para gumana ang hormones at para gumana ng maayos ang utak. At oo, may kolesterol ang itlog, at dito nagsisimula ang kalituhan ng maraming tao. Kapag narinig ang salitang cholesterol, agad naiisip ng iba ang baradong ugat, heart attack, stroke. Pero may dalawang klase ng cholesterol. Una, cholesterol na galing sa pagkain. Pangalawa, cholesterol na ginagawa ng katawan mo mismo. Ang atay mo ang gumagawa ng kolesterol araw-araw kahit hindi ka kumain ng itlog. Kapag kumain ka ng itlog, hindi ibig sabihin diretsyong tataas ang kolesterol sa dugo mo. Sa maraming tao, ganito ang nangyayari. Kapag pumasok ang kolesterol mula sa pagkain, ang atay mo ay binabawasan ang sarili nitong production. Ibig sabihin, marunong mag-adjust ang katawan mo. Hindi siya basta-basta nasasaktan ng itlog. Sa karamihan ng healthy adults, ang itlog ay hindi nagdudulot ng delikadong pagtaas ng bad cholesterol. Sa katunayan, sa maraming tao, tumataas pa ang tinatawag na good cholesterol. Ito ang kolesterol na tumutulong maglinis ng ugat. Pero hindi lahat ng tao ay pareho ang reaksyon. May mga tao na mas sensitibo sa kolesterol. Kung ikaw ay may sakit sa puso, diabetes, o sobrang taas na kolesterol, kailangan mong mag-ingat. Hindi ibig sabihin, bawal ka na sa itlog. Ibig sabihin, kailangan mo ng personal na payo mula sa doktor. Ngayon, sagutin natin ang tanong na gustong-gusto mong marinig ang sagot. Pwede ba ang itlog araw-araw? Para sa karamihan ng tao, oo, pwede. Pero may kondisyon. Hindi lang itlog ang tinitingnan natin ang buong pagkain mo. Una, ilang itlog ang kinakain mo. Pangalawa, paano mo ito niluluto? Pangatlo, ano ang kasama nito sa plato? Para sa karamihan ng healthy adults, 1 hanggang 2 itlog sa isang araw ay okay. Hindi mo kailangang kumain ng 5 itlog araw-araw para maging healthy. Hindi rin kailangan na iwasan ang itlog ng tuluyan. Ang mahalaga ay balanse. Ngayon, pag-usapan natin ang pagluluto. Hindi ang itlog ang madalas problema. Ang problema ay ang sobrang mantika, ang sobrang butter, ang sobrang pritong paraan. Mas mainam kung ang itlog ay pinakuluan, poached o lightly cooked na konti lang ang oil. Kapag araw-araw mo itong piniprito sa maraming mantika, dito nagsisimula ang problema. Hindi dahil sa itlog, kundi dahil sa taba. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ano ang kasama ng itlog sa pagkain mo? Kung ang itlog mo ay palaging kasama ng processed meat, sobrang alat at sobrang taba, iba na ang epekto nito. Pero kung ang itlog ay kasama ng gulay, fiber at simpleng pagkain, mas nagiging healthy ito. May magandang balita para sa may diabetes o pre-diabetes. Ang itlog ay halos walang carbohydrates. Ibig sabihin, hindi nito biglang tinataas ang blood sugar. Mas stable ang blood sugar.
mas kontrolado, mas kaunti ang spikes. Kaya nga madalas irekomenda ang itlog bilang bahagi ng balanced meal. Ngayon, pag-usapan natin ang local foods, ampalaya, malunggay. Ang ampalaya ay matagal nang ginagamit para tumulong sa blood sugar control. Hindi ito gamot, pero kapag isinama sa tamang pagkain, makakatulong ito. Ang malunggay naman ay mayaman sa vitamins at antioxidants. Maganda ito para sa immune system. Subukan mo ito, itlog, ampalaya at malunggay. Simple, abot kaya, masustansya. Ngayon sagutin natin ang madalas na tanong, masama ba ang egg yolk? Hindi, maraming nutrients ang nasa yolk. Kung egg white lang palagi, may mga sustansya kang namimiss. Mas okay ba kumain ng itlog sa umaga? Pwede, mas matagal kang busog. Pero pwede rin sa tanghali o sa gabi. Paano kung ayaw mo ng itlog araw-araw? Ayos lang, hindi required ang itlog. Isa lang itong option sa maraming healthy foods. Ngayon, ito ang pinaka-importante. Walang pagkain na magic. Walang pagkain na instant na sisira sa katawan mo. Ang tunay na problema ay sobra. Sobrang dami, sobrang mantika, sobrang processed food. Ang itlog, kapag tama ang dami, tama ang luto, at tama ang kasama, ay maaaring maging kaibigan ng kalusugan mo. Pakinggan mo ang katawan mo, alamin ang limits mo. At huwag matakot sa pagkain na matagal ng bahagi ng ating buhay. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung may sakit ka o iniinom na gamot, kumonsulta pa rin sa healthcare professional. Salamat sa panonood. Alagaan ang katawan, araw-araw.